Huwag na maghangad ng mas malaki pa dyan. Kasi ang nagmamatter naman talaga dyan is yung performance ninyo, paano ninyo niroromansa yung mga partner ninyo. Lalo na kapag na-provide mo ang tatlong to. Ito yung maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video, another concern video po ang sabi niya is, in your own opinion, Miss Che, turn off ba ang babae pag maliit ang size ng ari ng lalaki? Okay, for me, a person's worth and value ay hindi naaayon sa size ng ari yan. Hindi ka nila pwede i-define by their size. Hindi yan ang kabuuan ng pagkatao mo. Ang mga kalalakihan, obsessed din po yan sa katawan nila tulad naming mga kababaihan. Kung sila ba ay masyado ng mataba, kung sila ba ay masyadong matangkad, masyadong maliit, masyadong payat, especially obsessed sila, lalo na when it comes to their equipment. Medyo sensitive ang mga kalalakihan sa usaping ganito, lalo na kapag maliit ang kanilang dinadala. Kaya nga maraming kalalakihan na kapag ka ang topic ay paano magpalaki ng ari, ano yung mga dapat gawin para lumaki, marami pong nanunood or marami pong nagkaka-interest sa mga topic na ito. Kasi isa sa insecurities ng mga kalalakihan yan, maraming mga nagpapalagay ng hump or yung bulitas o kung ano pang surgery ang ginagawa nila in order for them na lumaki ito at madagdagan yung kanilang confidence. Pero minsan, dahil sa sobrang obsessed na nila or pagkagusto na madagdagan ang size na uuwi sa hindi maganda. Sa isip kasi, karamihan ng mga lalaking gumagawa nito, the more na malaki, mas mataas yung kanilang pride, ego, and confidence. But the truth is, sa akin, kayo lang ang nag-iisip niyan. Nakakalimutan ninyo na ang kalaban ninyo ay ang inyong sarili. Meron ka ngang malaking dinadala, pero pagdating naman sa performance, bagsak ka. Hindi mo naman mapaligaya ng gusto yung partner mo pagdating sa kama. Yung mga ungol na naririnig mo pala sa partner mo is pain na, hindi na sarap. Nagkukunwari na lang yan na nasasarapan. Pero ang totoo, hindi niya lang sa'yo masabi na nasasaktan siya. Let's talk about when it's too big. Ano ba yung malaki? Paano mo ba masasabing malaki na yung dinadala mo? Kapag ka mas malaki doon sa vagina ng babae? Kapag ka singlaki na nung nakikita mong size ng ari sa mga porn? O pag singlaki na nung mga dildo na nakikita mo sa mga love stores? Pag bigger ba, the more na mas feel better ang mga babae? What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Yan po yung mga cultural perceptions, pero hindi po laging ganyan ang case. In fact, mas maraming kababaihan ang nag-e-enjoy nung average lang ang size, around 4.3 or at least 5.5 kapag malaking babae ka. Yan po yung mga average na size. Kasi mostly kapag in-accommodate mo pa yung mas malalaki dyan, pwedeng mag-result lang po ng vaginal injury. Pwedeng tumama yan kapag ipinasok ninyo doon sa cervix ng babae. At pag tinamaan ito, magkakaroon po ng discomfort na feeling ang babae or makaramdam siya ng pain. Kapag mas malaki naman yung girth or yung circumference, yung bilog ng ganito, yung ari ng lalaki, pwede naman magkaroon ng bleeding or mapunit yung ari ng babae. Kaya dapat talaga average lang yung size. Huwag na maghangad ng mas malaki pa dyan. Kasi ang nagmamatter naman talaga dyan is yung performance ninyo. Paano ninyo pino-foreplay, paano ninyo niroromansa yung mga partner ninyo. Making good sex is pleasurable yan. Lalo na kapag na-provide mo ang tatlong to. Ito yung lubricant,
ito yung patience and also yung experimentation doon sa mga position. So, hindi talaga mahalaga kung gaano kalaki yung dinadala mo. Kung mas maliit pa sa mga nabanggit kong numero, galingan mo sa performance. Kailan mo naman na pwedeng sabihin na maliit talaga yung sayo? Masasabi mo lang na maliit talaga yung sayo kapag pinky size, yung laki ng hinliliit mo. Ganyan kalaki yung ari mo. Diyan mo lang pwede sabihin na talagang maliit yung sayo. At hindi ibig sabihin yan, hindi ka pwedeng bumawi sa performance mo. Pwede mong gamitan ng mga toys yung partner mo kung mas gusto niya ng mas malaki dyan para mas ma-pleasure siya. It's all about communication. So, para matulungan ka sa size challenge, kung ganito lang talaga kaliit yung sayo, toys can help. Pwede ka gumamit ng mga rings, yung mga bumps. Makakadagdag yun ng size ng girth mo, yung circumference, yung bilog temporary. At sa mga babae naman, kapag ganun kaliit yung size ng mga partner ninyo, pwede kayong gumamit ng mga Kegel exercise para ma-tighten yung pelvic floor muscle ninyo. Mas nakakapagbigay ng more control ang babae over your vagina muscles kapag may mga intercourse kayong ginagawa or pagtatali. The more na kinocontract mo yon, the more na nagtatighten at nagiging harder. So, makakaramdam kayo ng magandang feeling both of you. Kaya, it's all about understanding and communicating each other. Huwag ninyong i-criticize yung sarili ninyo na maliit yung sa inyo at lalong wag na wag din i-criticize ng mga partner ninyo kung ano man yung size ninyo. Because it's not about actual inches. Gano man siya kalaki or kaliit, gano ka man kasikip. Ang importante dyan, nasusolusyonan nyo yung mga kakulangan ng bawat isa. Lahat naman yan may paraan kung napag-uusapan lang. Size does not matter. Performance matter. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!